Eto muna, update tayo kay Harry Roque, guys. Update tayo kay Harry Roque. Unang update kay Harry Roque. Mukhang nagkita na sila ng ano niya, ng kanyang forever love. Oo. Mukhang nagkita na sila uli ng kanyang forever love, guys. Oo, happy siya ngayon, happy. Malay natin, di ba? Oo. Happy siya ngayon, happy siya. Nakita niyo na ba yung picture? Oo, nakita niyo na ba yung picture? Ito, pakita ko sa inyo yung picture, ha. Ayan, yan, yan, yan. Sana. Ayun. Oo. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh, ayan, oh. Ayun, oh. Oh, pak! Oh, happy! Reunited and it feels so good. Ayan, oh. Ayan, oh. Kitang-kita ang saya sa kanya mga mata. Reunited and it's understood. Nagbablush pa eh, oh. Pula ng piski eh. Oo, mukhang ano eh. Mukhang may ASG. Mukhang may ASG. Oo. So ano, mukhang may nag-i-inject na naman sa kanya, guys. Ay, Diyos ko. Harry Roque. May nag-i-inject na naman sa kanya, guys. Oo. Okay na naman ang kanyang blood pressure. Anyway. Oo. Si nag-post na ito eh. Si pangalan na ito, si Jesus Palsis. Ayan. Yan. Pero siya kasi, sabi niya, Harry Roque, pinagtawanan ni John Vic Remulla. Oo. Kasi ito yung actually interview tong kanina sa Storycon. Papainggan natin to. Di ko lang alam kung may-mention tong actual na ano na to na itong actual na na sinabi na to. Pero painggan na natin. Oo, para wag na tayo magtagal. Painggan na natin. Ito yung kasi isa sa mga binalita ni John Vic Remulla naka-apply na yung kanyang red notice. Oo, nito ni Harry Roque. At sabi niya, personal daw niyang isa-serve ang notice, ang warrant of arrest pag nakuha na nila yung kanilang red notice. Sasama daw siya sa arresting team. Sabi niya. So, pakinggan natin. How about yung kaibigan nyo, yung classmate nyo? Ano ba status niya? Si I am home. Si I am home? Oh. He's Is siya currently fugitive? in Vienna. Hindi, pero He's in fugitive ba siya? Vienna, passport cancelled. So wala siyang red notice pero passport cancelled. If we're talking So- about Harry Roque? Harry Roque, Oh, Harry. if we're talking about Harry Roque, we talked to him about Yes, that. ayun ang best Secretary. friend namin ni best friend namin ni Rodolfo dyan eh. So- But nakausap po namin siya, and he says it's not true that his passport was canceled. It is cancelled. I'm definite about it. You remember though, Canceled the siya. last time we had him, he said, no, it's not canceled. Well, alam Ano ba asahan natin kay Harry Roque? Tingin niyo ba magsasabi ng totoo yung baklang eh? I mean, paumanhin sa mga viewers natin na na nasa alphabet community. Pero I mean, hindi naman lahat ng Becky sinungaling. Pero si Harry Roque sinungaling talaga. Oo. I mean, ano asahan natin diyan? 'Di ba? Magsasabi ng totoo? Alam ko saan natin. So, wag kayo mag-e-expect kay Harry Roque. Oo. Wag kayo mag-e-expect kay Harry Roque na magsasabi siya ng totoo. Don't take his word for it. Pag sinabi niyang canceled, most probably, inimbento lang niya yun. Oo. Di ba, ni hindi nga niya sinabi na wala na siya sa Hague. Di ba? Hindi niya sinabi na kinick out na siya ng Hague. At siya ay inilipat na ng Austria.
Tapos expect nyo na magsasabi siya ng totoo? Paano kumalat na siya ay nasa Austria? Kasi may mga nakakita sa kanyang Pilipino sa Austria. Oh. At may mga kumalat na picture na nag-house to house siya doon. Naikitira sa mga Pilipino doon sa Austria. Hindi natin alam kung bakit siya nag-house to house. Pero isa pang balita, kasi ito mga kababayan, isa pang balita, para siyang missionary doon, nagpupunta sa mga bahay ng mga DDS doon, nakikitulog, nakikipirme. At after nun, meron silang parang missionary, meron silang small group. Tapos sinisiraan nila yung administrasyon, ganun siya. Oo, legit 'yun, guys. Kwento 'yun ng isang kaibigan natin. Nag-iikot talaga siya para sa missionary, silang dalawa ni Marlo ka. Oo. Diyos ko. Nag-iikot-ikot siya. Paano siya mag-ano? Naka-freeze yata mga assets niya. Wala na siyang pera. So umaasa na lang siya sa bigay sa kanya ng mga OFWs. Ng mga Filipino OFWs. In short, palamunin na si Harry Roque. Ito naman si Regina, paniwala. Tuloy natin. Ano naman si Harry, mataray yan eh. You always stick by his facts, but not... He can have his truths, but he cannot debate on the facts, di ba? So his Filipino Pero- passport has been canceled. Yes, but to be candid, I did get in touch with him, and I did tell him the conditions, and he said that he is filing for asylum, but I think pretty soon pupuntahan ko na siya sa Vienna. Why are you going to Vienna, sir, to meet him? For what purpose? To have him arrested. Kung kailangan mo man, di ba papares? Kung may red notice siya, papares ko na siya. Okay, but you're waiting for the red notice first. Yeah. So kung lalabas ang red notice, does that mean na denied ang asylum sa Vienna ni Harry Roque? Kasi mga kababayan, magagawa lang yan ni Boying Remulla at may-enforce lang niya yung red notice kung tapos na may decision na yung asylum ni Harry Roque. Oo. Kung na-deny yung kanyang asylum. Pag nag-deny yun, o di tapos ang boxing. Oo. Aarestuhin talaga siya. No joke yun. Pero kung ongoing pa, hindi siya maaresto. So kung confident itong si John Vic Remulla na maaaresto na nila si Harry Roque, malamang sa malamang denied yung kanyang asylum. Oo. Sugurin nyo nga yung live stream nito ni Harry Roque. Tanong nyo siya, kulitin nyo tungkol sa asylum niya. O siguro yun, tapos tanong lang kayo, kamusta ba asylum mo? Arestuhin ka na daw. Ganun. Para matrigger. Oo. Oo. Ibalot na sa kahon yan. Balot na yan sa kahon. Oo, padala sa Pilipinas. Diba? So baka ganun. I don't know. I mean, wala pa namang dokumento, wala pa namang sinasabi, pero probably meron silang inside information, we don't know. So try natin ito. So, Yes, formalized yes. na yung kaso niya, Secretary, dito. Yes, formalized na. Yes. So you talked to him, sir? When was this? A few days ago. Oy, bago-bago lang. Few days ago lang. Oh, Kumusta okay. kwentuhan niyo? Bati na kayo, sir. Hindi mo kami mag-away niyan. Magkaibigan talaga kami niyan. Oh, ginugupitan yung buhok niya noon eh. Hindi mo nakita yung ginugupitan yung buhok niya. Paborito ni Harry, nagupitan yung buhok ni Secretary. I don't know what that means, but okay. Si Raulo to si Ronald Llamas. Iba talaga tawag niyo, sir. Hanapin mo. I-google mo.
Yung haircut. Google mo, mahanap mo yun. I don't know what that means. Oh. But yes, I'm afraid to look. how was that conversation, sir? But why did you have to call him in the first place? Ano yun when I looked at the files, na-cancel ang passport niya. Tinawagan ko na siya. Sabi ko, Father, cancel na passport mo. Baka lumabas yung red notice mo. Huwag ka magulat kung arresto yun na kita. Fair notice na lang. Gunan ako sa kanya. What did he say? Well, sabi niya, hindi. May petition for review pa ako. Marami siyang, hindi ko maintindihan. Basta dami niya sinasabi. Alam mo, abogado ko magpaliwanag, ang haba eh. Di ba? Sir. But if I Alam mo, pareho ko lang naman si Ronald. Kami ni Ronald. Row 4 kami pareho nito. Basta abogado magsasabi na, nakatungangan na lang kami. Di ba? Wala na kayo Rule 4 maintindihan. talaga. So, ang pending kanyang application for asylum, hindi can't siya touch pwedeng him. gawin. Hindi siya pwedeng It arrestuin. is something like that. Actually, I'll let the lawyers of the department decide on the legality of what he said. I'm just giving him fair warning. Nakalumabas sa red notice, pupunta ka na siya. Ano naman yung indication there that you might get that red notice as well? Well, we're on the application. Again, it's a process, so we applied already. But as far as you're concerned, basta may red notice, with or without an application for asylum, he can be picked up. Yes, he can. At least as far as you're Yes. concerned. May mga iba't ibang variables Yes. yan eh. No? Yes. Pwede naman kasi Maraming government to variables. government eh. No? Kahit wala tayong extradition treaty. Pero hindi ko alam. Alam ko, Austria baka meron eh. No? Yeah, Austria, Oo, no? Katulad dati si Ronald, sino ba yung communist leader natin na Joma. Calandoni ba yun? Yung nasa Vienna rin? Oo. Nasa Netherlands? Oh, Joma. si Joma, Si at saka Joma. si Joma. Alandoni, at saka si Joma. Fidel Kawili. Pero dalawa sa kanila Kahit namatay may na warrant of arrest tayo, Oo. hindi natin makuha di ba? Binigyan siya ng asylum. Yung kasi nag-grant ng asylum. Hindi, tsaka halimbawa, yung dalawa ron, si Fidel Kawili at saka si Joma, na pumanaw na, ay binigyan na ng citizenship sa Spain. Okay. In-invoke nila That's right. yung window na pag ikaw ay yung ancestors mo ay citizen. Dual nung panahon- citizen pala si Jama? Hindi, Yes. dahil nga ron. Yes, In-invoke he nila. was given the dual citizen. So, dati, nireject yung asylum niya ng Netherlands. No? Pero hindi siya pwedeng lumabas ng But Netherlands. but Secretary Remulla, so you called Attorney Roque to give him a heads up na baka lumabas na yung red notice niya and you might have to arrest him. Aren't you Yes. worried that Di he ganun might na make a pala. run for it? Or baka hindi niya na He mahanap? can't. Di siya His passport is makakalis. cancelled He cannot get out of... But he can move around the Vienna. EU. Or He no? cannot. He cannot. He He has- cannot. He cannot enter Kailangan niya hotel. He cannot passport. enter... wala sa credit card transaction. May hirapan siya umikot talaga. But sir, didn't you just telegraph your moves and forewarn a potential fugitive? No. He knows naman. He's known of that all along. Diba? What do you- The man is smarter than me. He knows what his predicament is. Diba? There's nothing telegraphed. What? Kaya siguro kaya siguro mayroong ganitong visit. Asan yung visit? Kaya siguro may ganyan kasi uuwi na si Harry Roque. Aarestuhin na. Kaya pala may ganyan, guys. O, kaya merong reunited and it feels so good. Diyos ko. Oo, baka kaya ganun. Mali natin, di ba? Kaya pala excited siya umuwi. O, tuloy natin to. What do you mean about the credit cards? Were his assets frozen? Kasi, yes, everything. Basta mag-credit card yan, mag-alarm kagad sa Interpol yan kung ginamit niya. If he's even flagged for anything, ma-arrest siya kagad. So, as of now, he's confined in Vienna. Doon lang siya. Hindi rin siya makakalabas kasi para makatawid siya sa ibang EU countries, kailangan niya yung passport. Eh kung cancel yung passport niya, o di arrestuhin na siya sa airport. Wala siyang passport eh. Wala siyang passport. So, hindi rin siya makakaalis ng Vienna. Diyan lang siya sa Austria. Kung magtataguman siya, ayun, kasama ni Mr. Supranational. Mag-run away sila. I will run away. Diyos ko. Na-imagine. Diyos ko, ang pangit pag na-imagine. Oo. Pero na-imagine ko na, wala na akong magagawa. Alam niyo, yung tumatakbo siya, tapos hila-hila siya ni Mr. Supranational, di ba? Tumatakbo gano'n. Tapos naghahabol yung pulis.
Kasi yung background music, I will run away with you. The bodyguard. The bodyguard, karga-karga ni Mr. Supranational si Harry Roque, no? Ang pangit, man. Sorry. Tuloy. Saan niyo siya, kung sakali, Secretary, saan niyo siya dadalhin? Saan kulungan niyo siya ilalagay? Dito sa Tarlac. Sa Tarlac siya ilalagay. Doon yung RTC. kaso niya, RTC yung na human Tarlac trafficking. Kay Alice Go. Yung di ba doon pinadala yung si Mr. Supra International? Si Mr. Supranational, oh. Alam mo yun. Let's leave him alone, shall we? I'm sure he's living a peaceful life. But But sir, have you Living a peaceful life nga, ayan, no? nasa ano din pala siya, Austria. And I'm falling in love. Ay, nako. Kung saan siya masaya, walang problema. Kaso nga lang, criminal siya eh. Oo, so, dahil criminal siya, kailangan siya arestuhin. Oo. So, pero kung hapat siya sa piling ni Mr. Supranational, di wala problema. Bahala siya sa buhay niya. O, buhay naman yan eh. Silang dalawa ng Diyos ang maghaharap dyan. O. Wag na kasi magpakapaminta. Oo. have you made any Para malungkot kayo eh. have you made any representations with the law? Nawala yung Sponky. Kaya Si John B. Tuwan-tuwa sa sarili niyang Kayo joke. dalawa, naghahagigigan ngayon dalawa. teka lang, speaking of that Pogo hub, whatever happened to Cassandra Leong, the one who she's the in one who jail. hired She's Harry? Cassandra Ong is in, if I'm she's in the Women's Correctional sa Mandaluyong. Hanggang ngayon, awaiting trial. Doon siya. Di ba nasa ano daw? Committed na. Doon na siya. Okay. Nahuli na. Nahuli na si Cassandra Ong? Di ba nagtatago daw sa China? Walang balita, no? Bigla-bigla na lang nandyan, ha? Akala ko wala. So, committed na daw. Committed na daw sa Mandaluyong. So, isabi nahuli na. Kasi last, di ba, last na balita, wala na sa Pilipinas. Nagtatago daw sa China or bumalik ka sa China. Pero, so, isabi nahuli na nga. Kung sinasabi ni, hindi natin sigurado, guys, hindi natin sigurado, pero last na balita, and that was sometime last month or January. Yun nga, out of the country. Oo. In fact, 3 nga silang hinahanap. Si Atong Ang, si Harry Roque, at saka, sino ba ito isa? May isa pa eh. I forget who's the other one. Kasi nahuli na si Tevez eh. So, ayun nga, si Cassandra Ong yung pangatlo. Si Cassandra Ong yung pangatlo. Out of the country, baby yan. Out of the country. Si Cassandra Ong, si Harry Roque, at saka si Atong Ang. So, yun Saldi ko, 4 pala, kasama si Saldi ko. 4 sila. So, sabi, nung tinanong ngayon, so nahuli na si Cassandra Ong. Tahimik, no? Walang balita na nahuli. Tingnan natin. Hindi, Blackthorn. Si Bantag kasi tinatago yun ng tribo nila. Mahihirapan sinabi na rin naman yan ng DILG, tinatago siya ng tribo nila. So, they're finding a balance between negotiations or whatever, pero or another strategy, kasi kapag pinasok, alam naman nila kung saan kukunin, kung saan dadamputin, pero kapag pinasok mo, sigurado makakapatayan. So pag nagkapatayan, sasabihin ng mga indigenous groups, biniktima sila, whatever, etc., etc. So yun ang ano dyan, yun ang catch-22 dyan. Si Andres Bautista, may indictment na sa Amerika, Smartmatic.
So sa mga pasensya na sa mga kakamping tsaka sa mga dilawan, mukhang totoo ang sinasabi ni President Bongbong Marcos na dinaya siya noong 2016. Kasi na-indict na sa Amerika itong si Andres Bautista na tumanggap siya ng suhol sa Smartmatic. Oo. So ayun. So yun. Alam ko may mga nakikinig sa atin mga kakamping tsaka mga dilaw. That's a fact. Fact na yon. So 2016 pa namin sinasabi yan and it's now proven to be a fact. So tuloy natin to. Oo. Sir, have you made any representations or undertaken any communication with the Austrian government in preparation for anything you might have to do with Harry Roque? What do you mean? Am I what? Made any representations with the Austrian government? Kasi we were talking kanina about, diba, si Harry nga has a pending application with Austria for asylum. So, Not yet. We will get there. Ang red notice is a automatic document that is sent to all Interpol countries. yeah. So there's no actual preparation that needs to be done. Once it's out, in effect na siya. Secretary, merong Di ba, Ronald, ikaw nagka-red notice ka dati sa Cavite? Sa Cavite. parang hindi Cavite pala. parang hindi red notice yung sa akin sa Cavite dahil yung red notice kasi Itong dalawang to. Para sila lang may sariling mundo. Not true. Sa Cavite kasi hindi hinuhuli yung mga tao dun eh. hindi inuhuli yung mga tao. Si Ronald kasi, favorite na tatay ko yun eh. Dinadaplisan ng bala. I still don't get it. Ginugulo mo yung principal eh. Pasensyahan niyo na, Secretary, nasa lista to eh. Sheltered kasi, re-sheltered si Regina. Hindi ko Hindi niya alam yung mga sa Cavite, but anyways, go on. It's Cavite. That says it all. Nakalimutan ko lang yung tanong ko eh. Nakalimutan ko lang yung tanong ko. Ato nga, Hindi ka ata nagtanong eh. Zaldi ko. Sabi lang niya, na-red Harry notice Roque. ka. Oo nga, hindi may tatanong ko Cavite. kanina, nakalimutan ko eh. About the red notice. Hindi, sa kwan. Harry Roque. Ay, ito, Secretary. Meron kasi unconfirmed reports galing doon sa ilang OFW sa Vienna na nakita nila si Harry with our ambassador there. May basihan ba yon? May ganun bang kwan yun? Ano si Luli? Wala. No, that was pa from akong a years narinig. ago. I will confirm it. Oo. Si Julie Arroyo ba yun? Yeah. May mga nag-text lang na nakita daw si Kwan doon. Hindi, nag-reply na si Ambassador Luli doon. Luli, oh. That was from years ago. In fact, you can see in the picture, medyo Harry was a bit heavier then compared to now, di ba? Pumuyat na ba siya? Pumayat siya, sir. I mean, sa totoo lang, you know, when he talks to us, he tells us na he's on the run, yun nga, he lives in other people's houses. So, of course, it's See, not an easy Saka naubusan, hindi na siya makakain ng humba. It's not an easy life, is what I mean. Yung humba. Ang piko ni Regina, ano? Medyo Karen to si Regina. Parang ano eh. Pero at least confirm yung kwento ko kanina. Okay, Regina na mismo nang galing. Nakikitira lang talaga si Harry Roque sa mga OFWs dyan. Sa mga DDS dyan sa ano. Kaya nga ano, kaya nag-iikot talaga siya, umiikot talaga siya sa mga OFW. So let's say kung meron siyang kilala na 20 DDS or 30 na DDS na OFW, ikutin niya lahat yun. Kasi nga, wala nga siya matirhan. Para siyang rebulto ng Santo Niño, ganon. Yung, di ba pag piyesta, iniikot sa mga bahay-bahay yung mga rebulto. Ayun, ganon siya. Umiikot-ikot. Oo. So, but anyway, mga babayan, it seems mukhang lumiliit na ang mundo ni Harry Roque. Sana totoo. Sana totoo, guys. TNT po si Roque. TNT nga. TNT. Wala siyang passport eh. Di TNT siya. Wala siyang passport eh. Di TNT siya. Pero meron pa siyang kung totoo kung di pa naman tayo sigurado, kung totoo na enforce pa yung kanyang application for asylum, wala talaga mangyayari. Kahit meron pang red notice na lumabas,
nahihirapan silang arestuhin. Unless, pag lumabas yung red notice, or baka yun lang ang iniintay ng Austrian government. Lumabas yung red notice, tapos kapag lumabas na yung red notice, edi meron na silang paper document na magsasabi na this person is liable for human trafficking at human rights abuses sa Pilipinas at doon nila ka-cancel. Pwede naman yun. Oo. Oo. Pwede naman yun ganun. So baka yun lang din na iniintay ng ng government. Kasi mahirap nga naman mahirap nga naman i-deny yung kanyang asylum request kung walang basis. Oo. Sino po maglalabas ng red notice? Sabi ni Hamir, si Interpol. Ayan. Pag nilabas ni Interpol yon, malalaman na ng lahat, buong bansa, lahat ng Interpol members. Lahat ng bansa na may Interpol members. Kapag pag lumabas yun na. Mas liliit ang mundo niya. Oh, wala na sila ibang gagawin ni Mr. Supranational kundi pumirme sa kwarto. Wala na. Kasi wala siyang gagawin. Hindi siya makakabili. Kasi unless may cash siya. Pag may cash siya, di madali. Pero kung wala siyang cash, hindi niya kasi pinlano yung kanyang pagtatago eh. Hindi niya ginaya si Saldico, pinlano yung pagtatago niya. Oo. Nilaglag sa crypto yung kanyang pera. O, di nung umalis siya, winidraw lang niya sa crypto yung kanyang kayamanan. Ganun na kasi. Magkano yung take out na nadala ni Saldico, parang nasa 150 billion pesos yata. O, sa crypto. Pinlano niya kasi. Pilano na niya yun. Imposibleng hindi. Siyempre, kapag kriminal ka, ang gagawin mo, hindi mo lang pinagpaplanuhan yung krimen mo, pati yung exit plan mo, pinagpaplanuhan mo. Ganun talaga yun. Diba? Kalain nyo yun. Nakapagplano pa ng, nakapag-crypto pa. Oo. So, pwede rin yan. Baka nagdala ng pera si Mr. Supranational. Hindi mo naman, basta hindi naman lalampas ng 500,000 or $10,000 yung dala mo. Pwede mong dalhin yun na hindi dinedeclare. Di ba? So yun. Pwede naman yun. Pwede naman yun. Basta hindi lalampas ng $10,000. Oo. Pwede mo hindi declare. So, or pwede rin dineclare niya. Sinabi niya, personal money niya, meron siyang business transaction, kailangan niya magdala ng cash. Pero, ang totoo pala, dadalhin niya kay Harry Reunited. But anyway, let's hope, let's wish for the best kay John Vic Remulla. Sana mahuli niyo talaga si Harry Roque. Oo. At kanina may kwento rin siya na muti ka na rin lang mahuli si Atong Ang naman kanina. So, apparently, he's still in Metro Manila and he's still in the Philippines. Oh, may eyewitness daw eh. May na-eyeball daw siya eh. As in, nakakita daw eh. Harapan. So, yun. Sana mahuli na lahat ng mga kriminal lang kailangan na mahuli. Oo. Mas maganda yung ganun eh. Oo. Kita tayo sa ating susunod na live stream, okay? God bless everyone. See you in a bit, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.